May nang-agaw daw ng Certificates of Candidacy sa Negros Occidental. At para po sa detalye, nasa linya ng ating telepono si Mon Gualvez. Mon, ano itong kaso ng pang-aagaw daw sa COC? Noon, Jovi, kinalulungkot nga ng COMELEC yung balita na yan na meron daw ng agaw or ng snatch ng COC. First time daw ito nangyari kasi usually ang mga ini-snatch either ballot box, pero ito COC. Bagay na ang sinasabi ng COMELEC kung nais naman daw talagang pigilan ang isang kandidato na mag-file ng kanyang COC, di sana daw dinisqualify na lang or kinasuhan na lamang ang naturang kandidato dahil at the end of the day, pwede pa rin siya makapag-file, no? At saka meron pa rin naman siyang other copies ng COC. So ito ay nangyari sa Himamaylan City, Negros Occidental at ito ay isang kandidato sa pagka-mayor ng naturang lungsod. At sabi naman ng COMELEC, nakapaghain din naman daw itong naturang kandidato at yung dalawa na nagtangkang mang-snatch o mang-agaw ng kanyang COC at large pa rin at patuloy pang hinahanap ng mga pulis. Mon, nagkaroon ng assessment ng COMELEC doon sa nakalipas na 8 araw ng filing ng COC at ang kanilang sabi ay generally peaceful. So yung insidente na yun ay isa sa mga maliliit na mga hindi magandang nangyari pero yun pa rin ba ang kanilang assessment, generally peaceful at orderly yung naging COC filing? Oo, overall naman sinasabi nila, Jovi, generally peaceful pero meron daw mga ilan na mga isolated cases na kung may tuturing. Kaya nga nitong nangyaring COC snatching na nakunan nga ng video doon sa may Negros Occidental plus itong huling araw ng filing ng COC nagkaroon naman ng kaguluhan o komosyon sa bayan naman ng Sharif Agwak sa Maguindanao del Sur. May update ka doon, Mon, kung ano na ang mga pangyayari after that last day nga? Oo. Actually, nung araw ding iyon, nag-utos yung COMELEC main office na hayaan na makapag-file pa rin ng COC yung naturang kandidato, yung naturang partido on a different area. Nag-set up ng panibagong satellite office dahil nga medyo mainit ang tensyon at mataas ang emosyon ng mga tao dun sa naturang lugar. Nagkaroon kasi ng miscommunication, Jovi. Una, dahil nga naharang yung naturang kandidato dahil may ilan nagsasabi na may pending warrant of arrest ito. Pangalawa, nung pinayagan na itong pumasok, nagkaroon naman ng problema sa kanyang mismong ihahaing COC. So kailangan siyang bumalik ulit para makumpleto lamang yung COC and details nung naturang mga dokumento, bagay na hindi naintindihan o naunawaan ng ilang mga supporters kaya nagkaroon ng gulo. At the end of the day, nakapag-file pa rin naman yung naturang kandidato pero sa ibang lugar na. Kaya overall, ang sinasabi pa rin ng COMELEC, technically, generally peaceful pero may mga ilang insidente doon talaga na hindi maiiwasan na nagkaroon ng mga insidente ng kaguluhan kasabay nitong filing ng COC, Jovi. Yes, Bon, ang next step dyan, ay yung pagsasapubliko ng mga COC na final. Yun ba talaga? At kung kailan ito mangyayari, i-update mo naman kami. Oo, ito nga, ngayong araw, nagsimula na yung pagdating ng lahat ng mga inihaing COC mula sa iba't ibang COMELEC offices sa buong bansa. Dadalin po yan, mga kapatid, sa main office ng COMELEC dito kung saan nasalain na yan ng law department ng COMELEC at ng record section nila kung saan titignan kung meron ba mga naging multiple na nominations, no? Kapag nagkaroon ng multiple nominations, magiging independent na lamang ang isang kandidato. Kapag nagkaroon naman ng multiple filing ng COC, mababaliwala ang kanyang inihaing COC, no? So technically baka hindi siya makatakbo sa naturang posisyon or saan mang posisyon siya nakapag-file ng COC. So hanggang 3 araw yung pagdating mula sa iba't ibang panig ng bansa dito sa main office ng COMELEC habang 2 linggo after inaasahan na for the first time yung pagsasapubliko naman online or sa website ng COMELEC nitong mga detalye ng mga nag-file ng kanilang COC o yung mga nagpakita ng interest na sila ay nais tumakbo sa darating na halalan, Jovi. Pero dahil ito yung first time isa sa publiko, Mon, para gabay na rin sa mga mamayan na mag-access niyan, hindi pa sila official candidates, hindi ba? Pinopost lang para may gabay tayo. Tama ba? Okay, go ahead. Ayun. Tama po. Tama, sir. Tama, Jovi, no? Hindi pa sila kandidato. Ito ay ipopost lamang para, tama yung word, para may gabay yung mga botante, para makilala nila. At kung sakali, meron sila nakitang hindi tama, kasi nag-ugat yan, bakit ba ito ipopost online? Doon sa nangyari nga sa Bamban Tarlac, no, na
wala kasing power ang COMELEC na maghingi ng other requirements. So now, after naman na yung filing, natanggap naman na nila, ipopost nila. So kung may makitang mga discrepancy, may mga makita silang mga detalye na hindi tugma o hindi akma sa kanilang pagkakaalam, ito yung moment na pwede na silang maghain naman ng petition to cancel or disqualify nga ang naturang kandidato. Pero again, hindi pa po sila tinuturing na kandidato dahil may tuturing lamang daw silang kandidato oras na maisama na ang kanilang mga pangalan sa balota at pag nagsimula naman na ang kampanya by February and March. Okay, panghuli na lamang, Mon, yung tukol doon sa COC ni Pastor Apollo Quiboloy. Ano na yung update doon? At dahil alam natin ay merong pagde-deny from one party, so meron na bang sinabi ang COMELEC tungkol dyan? Oo, natanong natin si COMELEC Chairman George Garcia mismo tungkol dyan. No? Ayaw niyang pangunahan yung law department dahil nakatakda rin yatang maghain ng mga petition to cancel and disqualify nga dahil nga hindi naman daw parte ng naturang party itong paghahain nga ng CONA or pag-i-indicate nga ng CONA ni Pastor Apollo Quiboloy. Bagay na mukhang may problema daw kasi inter-party itong naturang partido kaya naman bagay na hihimayin pa nila. Pero again, kapag nagkataon na may dalawang party o may problema sa partido itong pagkakahain ng CONA, babalik lamang or lalabas posible, isa sa mga pwede mangyari, magiging independent. So makakatakbo pa rin pero magiging independent na lamang ang naturang kandidato. But then, ang sabi nga ni Chairman Garcia, ayaw muna niyang pangunahan ng Law Department hinggil dito sa usapin na ito. Jovi. Okay, maraming salamat, Mon Gualvez.